sa kanila. Kasi nga, ibang klase, ibang mga pinupunta ang mga doktor ng mga ina. Hindi lang si Kalayan at saka si Belong usungan. May problema, sige na. Sabihin na natin ikaw 80 naging 40. May problema ka naman. Nagpinuti. May problema ka. Bakit? May bagay na hindi kaya tugunan ng siyensya at teknolohiya. Sige nga, 80 nang maging 40, 40. Lalabas ka ng pinto ng bahay mo, tatanungin mo, saan ako pupunta? Hinito ka, tatanungin mo, paalis ba ako o pauwi? Mukha kang 40, 80 ka dati. Tapos yung mga tao sa bahay mo, sino kayo? Nagtatanong mo ngayon. Hindi yan tayo sagutin ng siyensya. Diba? Kasi that's part of aging. And the earlier you accept it, the better for you. Tandaan nyo, meron siguro sa atin dito, nagiging ganun na. Ako ho, minsan na nakakalimut. Malilimutin din po ako ngayon eh. Basta hindi ko po pwedeng tanggihan yon. Iba yung kakayanan ko ngayon kaysa kakayanan ko nung araw. Diba? Noong ako'y bagong seminarista, bagong ordained na pare, 25 years old. 25 years old, nakakapag-basketball po ako. Kasi, yun ang laro ng mga seminarista, 25 years old. Ngayon, nanonood na lang ako. Bakit ho? Kasi basketball, mabilis eh. Fast, di ba? Fast, basic na laro yan eh. Pupunta ka doon, napunta sila, nandito pa ako. Pabalik ako. Bukod doon, marunong na mga boto ko. Minsan pag lumuluhod nga ako eh. Madali lumuhod eh, pero yung umangat, mahirap. Totoo. Ha? Diba? Di ba yung sinermon ko kagabi sa inyo? May mga bagay sa buhay na dapat tanggapin mo ang katotohanan. Kasi, you are an evolving person. A developing creature. Yung pagtanggap mo sa mga limitations is also part of dynamics, or part of the dynamism of your identity, of who you are. And accepting this with humility is holiness. Pero sa natin makikita ang kabanalan talaga sa mga relasyon. Holiness is best expressed in relationships. Because we are human beings created in the likeness of God, who is a being in relationship. God is a relational being. Yun ang katangian ng Diyos ng mga Kristiyano. Hindi kamukha ng mga Diyos-Diyosan, ng mga Griego at ng mga Romano, mga rebulto. Sabi nga, hindi ba sa Salmo, they have mouths but they cannot speak. They have ears but they cannot listen. They have eyes but they cannot see. They have legs but they cannot walk. Mga rebulto yun. Pero Diyos natin, Spirit, but He can talk, He can listen, He can see, He can experience us. Relationships. Human beings, relational being. Lumalago ang pagkatao mo dahil ikaw ay nakikipagrelasyon sa kapwa-tao mo. Doon nasusubok ang mga kalidad, ang mga katangian ng Diyos sa iyo. Doon nasusubok kung ikaw ay talaga lumalago sa iyong pagkatao sa pamamagitan ng iyong mga relasyon. Kaya sa umaga ito, yun ang gusto kong i-focus from holiness, no? Yung the dynamism of that concept into holiness in relationships. At ang bilin sa akin ng inyong kapo, Father, pwede ba itungtong mo sa Biblia? Dahil itong mga SKM daw ay nagpapakadulubhasa sa Biblia. Ikaw. Ako naman
naniniwala dahil sinabi ni Father dito na yun daw yata ang orientation nyo ngayon. Kayo ay nagpapakadalubhasa. Mga eskola ng kaharap ko. Hindi. Ito daw ko sa Biblia ang mga pagdinilay. Kaya naman, tingnan nyo Romans chapter 12 verses 9 to 21. Ito yung mga text messages na tinipon galing kay St. Paul. Kung may text message nung araw, di ba? Kayo ba nagte-text? Yung SMS na tawag. Opo. Ito, kung ihahambing mo ang panahon noon ngayon ni St. Paul, ito yung mga best text messages coming from St. Paul. Mahigit sa 10 yan. Pipilitin ko na pagnilayan ng lahat. Pero, babanggitin ko muna sa Tagalog. No? Tapos, i-Englishin natin.